Ayun nga mga ka-PROMD, no? Share ko lang sa inyo yung actual test performance nito ni KMA 2373 yata to. Tama ba? Opo, 2373 mga ka-PROMD, no? Slim siya. Ito yung pinaka-solid na bagong labas ni KMA, no? Naka-DLC blade na. I-test natin to kung gaano ka talas at gaano ka ganda gamitin. Game! Bale, may model tayo ngayon. Si Katosta Moto, utol ko. Gagawin natin siyang, gugupitan natin siya ng fade. Bali, mid fade siguro. So, nakita nyo yung kanyang kapal ng buhok, no? Makapal talaga. Kasi bata pa. Try natin to mga ka-PROMD, no? Mid fade, no? Gagawa tayo ng actual test performance tsaka tutorial na rin kung paano tayo mag-fade. Para sa mga beginner, share ko sa inyo yung video na to. Game, number 3 tayo mga ka-PROMD. Mid-fade tayo. Try natin yun. Napaka-solid talaga nito. Ramdam mo talaga mga ka-PROMD yung powerful na motor nitong si KMA 2373. Nagagamit ko na rin to nakaraan bago ko gawa ng video, no? Masasabi ko napaka-solid niya. Yun nga lang talaga ma-vibrate ng konti. Malakas yung vibration nito kasi malakas nga yung motor eh. Pero kung sasabihin natin na kamusta ba yung power niya, napakalakas. Recommended. Tapos medyo hindi maingay, tahimik. Pagka tahimik siya, may mga ginagamit kasi ako mga ka-PROMD na magnetic. Magnetic na pala to, no? Maingay siya. Yung iba tahimik pero hindi maganda yung blade. Ito talaga, recommended ko na kagad, oh. Kasi ilang araw ko na rin ginagamit to. Ngayon ko lang gagawa ng actual test performance. Ay mga ka-PROMD, no? Solid. Solid gamitin. Ito. Ayun, oh. Inantay ko talaga tong utol ko para gawa ng video. Dahil para makita nyo yung gaano kakapal yung buhok niya. Pero ito, lagi ko na rin siyang ginugupitan, eh, no? Makikita nyo sa ibang videos ko na siya palagi yung isang model ko. Dalawa silang model ko palagi. Isa kumpare ko naman yun. Kay Topper, kay Christopher Viola. Ito naman si Katosta Moto. Nga pala, shoutout nga pala kay Michael Esparagosa. Yan, nagpapa-shoutout pala nakaraan. Hindi ko rin nasa-shoutout. Alam ko na shoutout ko na nakaraan yun. So, balik tayo sa pagugupit mga ka-PROMD. Napaka-solid nito. Gamitin. Hindi kayo mapapahiya dito pag binili nyo to. Medyo mahal nga lang. Ito minsan nasa 4,000 eh. Pero ito nabili ko ng 3,400. Mahigit. Pero pag nag-sale sila mga ka-PROMD sa TikTok man yan o sa Lazada, Shopee, abangan nyo kasi minsan makukuha nyo lang siya ng 3,000 lang. Mahigit. Ganun lang. Pag bibili kayo mga ka-PROMD nito, basta gamit sa pangbarberya, kahit ano pang creeper yan. Basta gamit. Abangan nyo yung kanilang mga sale, no? Sale lang ako bumibili mga ka-PROMD, kaya nakabili ko siya ng medyo mura. Pero minsan kasi, hindi masyado malaki na kukuha kong discount pag mababa lang yung bawas nila na presyo. Pero binibili ko pa rin. Tapos click nyo yung mga voucher nila. Ayan, no? Napaka-solid. O, sama ko na yung test performance nito ni ano. KMA 2373. Ito. So, naka-zero gap tayo kanina. Zero gap pa rin tayo, no? Lilinya natin kasi try ko rin yung power talaga nito. Naka-zero gap, gawa tayo ng guidelines. Medyo maliit ang ulo ng ating customer na ginugupitan mga ka-PROMD, no? Kaya hindi tayo pwede gumawa ng guidelines na napakataas. Kasi pag gugupit tayo mga ka-PROMD, share ko lang sa inyo, may mahabang ulo, may bilog ang ulo, may maiksi ang ulo. Huwag natin susundin yung mga ginagawa ng iba. Ito, share ko lang ha. Na pag sinabing mid-fade, high-fade, low-fade, ganon, magkakaiba kami ng line-up ay ng guidelines. Kasi depende nga sa ulo. Huwag nyo susundin yung palagi nyo nakikita na mataas yung guidelines, mababa line-up. Depende sa inyo. Tansyahin nyo yung ulong gugupitan kasi may mga customer po na ayaw na sobrang taas yung mid-fade, ayaw na sobrang baba naman ng mid-fade, nasa gitna. Ito, ganitong ulo mga ka-PROMD, ayaw niya na sobrang taas. Kasi pag pwede naman natin siyang gawa ng mataas na
guidelines, pero mataas din, magiging high fade na rin yun. Ito saktuhan lang kasi medyo maliit naman yung ulo niya eh. Depende pa rin sa shape ng bungo ng gugupitan nyo. Yung bungo ba, yung ulo, magkakaiba po talaga yan. So bago kayo gumawa ng mga gupit, lagyan nyo muna ng mga guidelines para di kayo maligaw. Yun ang mga technique ng mga veterano ngayon, na mga magagaling. Guidelines lang po muna. So, ito ginawa na natin, no? Solid talaga siya, naka-zero gap, no? Nakagawa na tayo, pero para smooth, gamitan natin ng trimmer. Trimmer muna. Ito, recommended ko na trimmer talaga. Ito si Made Show. Made Show talaga. Marami man ako na-unbox na mga trimmer, pero pinaka-recommended ko talaga, Made Show talaga pag bibili kayo. Ayan o, napaka-solid nito, tahimik pa. Gusto ko sa mga gamit ni Made Show mga ka-Promdi, napaka-tahimik na mga machine na ginagawa nila. Bihira ko alam ko, wala pa ako nakikita na gawang Made Show na maingay talaga. Ito kahit bata, hindi masyadong malikot pag ito ginugupit nyo sa kanila. Kasi karamihan sa mga bata mga ka-Promdi, nakikiliti yan. Lalo pag maingay yung mga gamit natin. Nako, panay galaw niya ng mga yan. Tingnan yung mga ka-Promdi, no? Ayan, no? Nilapit ko na sa mic, pero smooth pa rin. Solid pa rin. Ito, matagal na itong Made Show ko mga ka-Promdi. Kasabay ito ng M10 Plus ko. Pakabili ko nito, bumili agad ako ng M10 Plus kasi, pero hindi ko siya nabili na, na Duo. Pero antayin nyo, may binili ako na bago na Made Show din, kulay blue. Made Show D6 yata yun. Medyo sale ko siya na nabili. Abangan nyo sa susunod na mga videos ko mga ka-Promdi. Ito mga ka-Promdi, tuloy tayo sa paggupit ha. Tutorial to. Tapos actual test performance na rin ni KMA 2373. So ayun mga ka-Promdi, tapos na tayo tanggalin yung sobrang buhok sa ilalim, no? Ganito talaga ako pag naggugupit ng mid-fade. Basta fade, ganito ang inuuna ko minsan. Pero dalawang klase ang gamitan natin siya muna ng ng shader. Kahit anong shader mga ka-Promdi, no? Kung meron kayong shader, mas maganda to kaysa aahitin nyo. Yung mga kasi ginagawa, inaahit na yan. Pero mas maganda kung gagamitan nyo ng shader para pinong-pino. Kasi ito, hindi nyo na gagawin salungat. Kasi pag blade nyo, blinade nyo, salungat pa gagamitin yung salungat yung blade para maging pino. Ito hindi nyo na kailangan gawin pasalungat kasi nakasalungat na talaga to. Maganda mga ka-Promdi pag magugupit kayo ng mga fade, especially sa mga ganito, no? Gamitan nyo ng shader. Kahit anong shader. Siyempre, magkakaiba tayo ng ginagamit. Yung iba, may mamahalin, may mura. Pwede naman yun, basta isi-save nyo. Kaysa wag yung gamitan ng ganito, medyo hilaw. Sabi nga, hilaw pa ang magagawa niyong fade sa customer na ninyo. So ito, demo ko lang, no? Demo lang natin to. Tutorial na rin sa mga bagong aral pa lang. Inisipin talaga ako. Pagod na karaan ko. So ito pa rin mga ka-Promdi, no? Balik tayo kay KMA 2373. Bale, ang iba ginagawa, o minsan ginagawa ko, ino-open ko to, tapos gumagawa ako ng panibagong guidelines dito, no? Guidelines. Pero ngayon, ang gagawin ko muna, simula sa ibabaw, pababa. So, down fading muna gagawin natin. So, susunod, gagawa ko ng technique naman na galing dito, pataas, tapos ikong combination ko. So, number 3, gawa tayo ng panibagong guidelines, pero sa ngayon, sasalpakan ko siya na number 1.5. 1.5, gawa tayo ng guidelines, pero hindi natin nalagpas doon, no? So, yan, gawa tayo. Kaya ginagawa ko ito mga ka-Promdi na galing sa taas pababa para malaman ko kung yung blade nitong si KMA, kasi sinasabing DLC daw, matagal mag-absorb ng init. Yung technique ko dito.
Pero ito mga ka-Promdi, matagal ko nang ginagamit, ilang araw na rin, no? Kasi buwan na rin sa akin to eh. Hindi lang ako nakapagawa ng tutorial nito, actual test performance. Yung blade nito talagang DLC na rin talaga siya. Matagal siya mag-absorb ng init, saka matalim. Matalim ang blade nito ni Kemei. Matalim. Solid talaga to, yan oh. Kaya sa taas ko ginagawa ng second step para maramdaman natin kung talaga nag-ano ba siya, nag-absorb ng init. Pero ito, nagamit ko na nakaraan, sabi ko nga, talagang matagal siya mag-absorb ng init. Kasi mamaya, paparamdam natin sa customer natin, dito kay Brad, kung mag-iinit ba siya ng sobra. Kasi, sinimulan ko sa taas eh. Hanggang pababa. Ngayon, gamitan natin siya mga ka-Promdi ng 0.5 open lever pa rin, no? 0.5. Bari magso-shortcut tayo ng isang clipper guard. Kasi dapat naka number 1. So, pwede nyo rin gamitan ng number 1 clipper guard. Pero ako kasi, since demo, gamitan mo natin siya ng 0.5. Galing tayo sa 1.5 na guard, ha, mga ka-Promdi, ha. In-skip natin yung kanyang number 1 guard. Pwede nyo rin gamitan ng number 1 guard to. Pero dahil sa ayaw natin mapatagal yung demo natin, tsaka tutorial nito, ginamitan ko siya ng 0.5. Pero, base lang to sa experience ko, no? Kung kayo, naliligaw pa rin kayo, baguhan pa lang kayo, hindi pa kayo sanay sa mga skip guard na ginagawa ng mga matatagal ng barbero, gamitan nyo muna ng number 1 guard. Pero pag matagal na kayong barbero, kabisado nyo na pag-fade, gamitan nyo 0.5 para hindi na tumagal. Pero nasa paghagod pa rin yan kasi kailangan ma-blend mo yung 1.5 sa 0.5 na guard. Ayan, ganyan, no? Ginagawa ko, di ba? Kailangan pagdugtong natin yan. May technique din kasi itong mga ka-Promdi pag nag-i-skip tayo ng mga guard, kumbaga sino-shortcut natin. May technique din kasi ito. Susunod na mga tutorial ko, gagawan ko kayo ng mga tutorial na paano gawin yung mga ganitong skip. Ano ba yung dapat gawin? Kasi may mga technique po talaga to. Pero dito, dahil nagde-demo tayo, para hindi masyado matagal, no? Skip guard muna tayo. Solid talaga to. So, mamaya ko na tatapusin kabila. So, yun. Matapos natin gawa ng 0.5 guard, tapos naka-open, tinanggal ko yung 0.5. Open lever tayo. Fully to mga Promdi, ha? Hindi naka-half, naka-fully open lever tayo. So, next step natin, open lever. Ayan, no? Ayan, kailangan i-blend na natin siya mga ka-Promdi. Maganda dito sa ganitong technique, na galing sa taas pababa, sabi-blend mo na siya na maayos, di ba? Ayan, no? Nung gumagawa ako mga ka-Promdi ng pag-fade talaga, mas ito talaga yung nauna kong natutunan. Simula sa taas pababa, mas matagal ko nang natutunan mula sa baba. Pero parehas lang naman ang ano, ang ganda, linis, depende na lang talaga sa paghagod ninyo, no? Tsagain yung puliduhin. Ayan, no? Ito, demo ko lang talaga to. Inamantala ko na yung pagpapagupit ng utol ko. Kasi minsan lang ito magpagupit sa akin, kaya lang laging mahaba buhok nito. Ayan, mga ka-Promdi, no? 0. Ayun, no? Open lever. Mahaba masyado medyo pag inubos ko pala talaga. So, ayan, andito na tayo. Open lever. Solid talaga tong clipper na to. Oh, half lever close. Dalawang
Click, pataas. Half level close to mga ka-PROMD, ha. Naka-half level close, oh. Down fading ang technique dito mga ka-PROMD, ang tawag dito. Down fading. Kasi may up fading, eh. Ito, halo. Una ko muna sa baba. Pero ito, galing sa taas, pababa na. Down fading ang tawag dito. Ayan, mga ka-PROMD, eh. Ayun, pag may nakikita kayong mga itim-itim, balikan nyo, i-open close nyo, ha. Open, tapos half lever, tapos close nyo. Pero dito, di pa tayo mag-close. Open, half lever lang tayo dito. So, ayan, gagamitan nyo palagi ng brush, no? Para makita nyo yung mga maiitim pa, dark spot. Mamaya, pwede nyo pa nating i-open lever yan pag may nakita pa tayo. So, dito, close lever natin. Fully close. Fully close lever. Gamitin natin. Tanggalin na natin yung guidelines na ginawa natin kaninang umpisa. Ayan, o. Mapapansin nyo, nabubura na natin siya. Ayan, o. Diba, mga ka-PROMD? Ganyan lang ang pag-fade. Mahirap talaga sa umpisa ng mga barbero pag inaral to, pero pag nagamay mo na to, lalo yung ganitong technique na galing sa taas pababa, suggest ko mga ka-PROMD, galing sa taas pababa muna yung gamitin yung technique. Kagaya ng ginagawa ko, mas madali talaga matutunan to mga ka-PROMD. Kasi, pag galing sa taas pababa, ang maganda rito, hindi mo na taas yung gupit mo kasi galing sa taas pababa. Pag galing kasi sa baba, baka ma-armikat mo to, imbis na ang gupit niya is mid-fade, ang mangyayari, dahil galing ka sa baba pataas, dahil kakahabol mo ng kakahabol pataas, ang nangyayari niya, magiging high fade o armikat na mangyayari mga ka-PROMD. So, ayaw natin mangyari yung ganun, no? Kaya ako suggest ko sa mga baguhan, kailangan gawin yung aralin muna. Sa ngayon, pag mga baguhan pa lang kayo, down fading. Ang tawag dito, down fading technique. Galing sa taas pababa. Unahin nyo yung baba, ganun. Tapos, ayitin nyo. Shave nyo. Tapos, kailangan galing sa taas pababa na kayo. Para safety, hindi nyo matataas yung gupit ng customer ninyo. Ayan, mga ka-PROMD. Ayan, ang technique. So, kung hindi pa kayo satisfied, open lever nyo. Tanggalin nyo yung mga itim-itim na dark spot, nakikita nyo. Pwede rin gunting. Ito sa akin, hindi ko na ginagamitan ng gunting kasi inaalalayan ko lang. Medyo nakahang lang yung kamay ko. Kaya yun ang mga technique ng mga veterano. Pag tinatamad gumamit ng gunting, ayan o, di ba? Pero hindi nakadikit sa ilalim ng anit. Hindi ko dinidikit. Nakahang lang yung clipper ko. Ayan. Pero naka-open yan, ha? Ayan. Para matanggal nyo yung mga dark spot. Alam mo ito, may itim-itim, no? O, ganyan. Naka-side. Tatanggalin nyo. Depende sa inyo. Ito, tutorial to, eh. Depende sa paggago ninyo. Tapos, half level close. Pag hindi pa kayo satisfied, guntingin nyo, patayo, slant, ayan. So, dito, baka meron pa. Try natin. Pinababad ko mga ka-PROMD, ha. Kasi para makita natin kung mabilis mag-absorb ng init si Keme, no? Ayan. Kasi pag fade talaga, matagal talaga yan. Pero pag matagal na rin kayo nag-fade, ay, maning-mani na sa inyo to. Sa umpisa lang yung mahirap. Lahat ng bagay sa umpisa mahirap. Kahit anong trabaho pa yan. Yun, mga ka-PROMD. So, ito yung actual test performance niya. Masasabi ko dito, matagal din siya ano ba to? Mag-init. Kaya inuna ko dito pataas. Kasi minsan, pag nagugupit ako, pag alam ko na ang clipper mabilis mag-init, ang ginagawa ko, simula dito, pataas yan. Para yung uminit man siya, dito, hindi na ma-irritate ang anit ng customer natin. Kasi pagdating dito, malaking guard na ang ginagamit ko dyan. Dito lang talaga, maliliit na guard talaga. Walang guard talaga yan. So, pararamdaman ng customer natin, ninyo, yung init ng clipper. Lalo pag hindi DLC. Ito DLC kasi sobrang lakas ng machine nito. Kaya yung friction ng blade nito, pag nagkiskisan yung dalawa, madaling mag-absorb. Pero ito, dahil naka-DLC blade na siya, hindi siya masyadong nag-absorb kasi parang naka-coated yung talim nito eh. May powder coated siya na para hindi mabilis uminit.
Oh, so, ito mga from din, no? Tatapusin ko yung video, yung gupit ko sa kanya, pakita ko yung finish, ano natin, no? Product sa gupit nito, mga from din. Ito, pero ito, recommended ko talaga. Mahal man siya, pero hindi ka magsisisi. Kung sa mga bardagulan, pang bulk, halimbawa ito, pag semi-calvo, pag basket, ito gamitin nyo. No? Recommended to, si KMA 2373. Yan ang masasabi ko sa ano niya sa machine na to. Napakalakas, hindi mabilis mag-init. Recommended ko to, slim. Ayan, slim, napaka-slim. Ganda gamitin. Hindi nga lang, may vibrate siya ng bagya, malakas mag-vibrate kasi malakas talaga yung makina. So, abangan niyo yung actual test yung yung finish product natin sa ganito. Finish work natin, no? Okay. Timan natin gamit tong tining scissor. Yun lang. Yan mga ka-promdi. Oh. Minsan pa nagbabawas ako mga ka-promdi ng buhok, minsan tining scissor lang yung ginagamit ko. Pag tinatamad ako mag-sectioning, ito, ganito ang ginagawa ko. Pero minsan mas gusto ko rin ganito ang ginagawa kaysa pag-sectioning. Para hindi na komplikado. Pero pag sinisipag ako, sectioning talaga. Ayan. Dahil makapal yung buhok niya mga ka-promdi, titriman natin. Parehas lang naman to sa sectioning. Yung mga hindi pa sanay sa sectioning, ganito gawin nyo. Ayan. Suggestion ko to mga ka-promdi sa inyo. Ganito gawin nyo. Gamitan nyo ng tining scissor. Huwag yung gunting ha. Pag gunting kasi, mapuputol yung haba. Hindi katulad nito, puputol niya man ang haba, pero kapiraso lang. Makapal pa rin. Ayan. Ito, the best gamitin pag makapal ang buhok. Tsaka ito, hindi siya basta-basta tumatayo. Pag itong gamit nyo. Nalilisen niya yung pagtayo ng buhok. Pag angat ba? Ayan, katulad nito mga pro. Ito kasi, utol ko, medyo dalawa yung puyo. Medyo alanganin ang puyo nito. Dalawa. Kung gusto nyo wag masyadong tumayo yung buhok, wag nyo gagamitan ng straight na gunting. Gunting, trimmer talaga ito. Tining scissor. I-trim nyo. Yan, hindi siya basta-basta tatayo ang buhok. Yan yung isa sa mga technique na i-share ko sa inyo. Kasi lalo sa mga puyo na dalawa, sa lungat, tining scissor ang the best gamitin. Para hindi tumayo na tumayo yung buhok. Kung tamad kayo mag-sectioning ng buhok, magbawas ng mga ipit-ipit na kamay, pwede to. Hindi masamang gumamit ng tining scissor mga ka-promdi na ganito tapos ganitong technique. Yung sinusuklay tapos ginaganito. Kasi nasa inyo na rin yan. Kung paano kayo gumupit, paano yung mapapadali. Gamitin nyo yung pamamaraan na okay.
Basta okay ang kalalabasan, gamitin nyo. Huwag kayo mahihiya kung ano yung technique ninyo, ano natutunan nyo, i-improve nyo lang. Ayusin nyo lang talaga. Ako, dito talaga ako una nasasanay. Kaya minsan pag gusto kong mabilis ang gupit, ito lang. Thinning scissor lang. Tsaka nalilisin yung pagtayo ng buhok. Ayan o. Tapos saka nyo gagamitan ng gunting. Ito, mga peklat-peklat sa kanya. Oh. Nahirapan tayong tanggalin kasi mapeklat. Ito yung pang finishing natin, gunting. Size 8 nga pala itong gunting na gamit ko mga kapatid na. May video na rin ako ng ganito. Usan ka. Made in Pakistan ito mga kapatid na gunting na to. Ayan, ganito lang mga kapatid yung mag-fade, no? Sa ibabaw, pag tinatamad kayo ng ipit-ipit, halimbawa, nagmamadali kayo, pwede yan. Gamitin nyo ng thinning scissor. Pero suklayin nyo. Kasi pag hindi nyo sinuklayan, ito, malalalim. Hindi nyo matatansya yung haba ng buhok. Yung iba kasi ang ginagawa sa thinning scissor, yan, ginaganon. Pwede naman yun, pero para sa akin, mas gusto ko yung nasa ibabaw yung thinning scissor, hindi yung iba ginaganon. Mas suggestion ko na nasa ibabaw palagi yung thinning scissor o kaya yung gunting nyo. Kanya-kanya naman yan pagtitexturize pero pag para sa akin, mas gusto kong ginagamit yung gunting at saka yung thinning scissor na nasa taas ng suklay. Scissor over comb, gabi nga sa English. Ayan mga kapatid din. Bali, sinasoft lang natin, tinatanggal natin yung mga kanto-kanto, yung mga usli-usli para hindi siya tumayo. Ayan. Tapos ito, gamitan natin siya ng plangketa technique. Ito yung mga technique ng mga Pilipino. Yan, para mawala yung mga nakausli. Plangketa technique, yan, di ba? Tanggal dyan yung mga nakausli. Tapos titingnan nyo sa side mirror tuloy, parang motor sa salamin nyo, kung may nakausli pa. Tapos balikan nyo, huwag kayo mahihiyang balikan. Kasi mga customer nyo, nakikita rin yung ginagawa nyo sa salamin. Kung tamad kayong balik-balikan yung trabaho, ay may uusli dyan. Papansin kayo ng customer ninyo, ay tamad to, hindi pinupulido. Ang pulidong trabaho mga kapromdi, kailangan huwag kayong mahiyang balikan yung trabaho. Pag hindi pa okay, balikan nyo. Pag okay na, bitawan nyo na. Yun. Sana sundan nyo mga kapromdi yung process ko ng pag-fade. Ito mid-fade to, pero hindi kataasan. Alanganin sa low, alanganin din sa mid-fade. Alanganin lang kasi maliit ang ulo nito Saka nagtatayuan mga kapromdi ang buhok nito, kaya hindi ko masyado tinaasan. Nag-aangatan kasi ang buhok Mas kailangan mo siyang dahan-dahanin ng gunting, ng thinning scissor, para hindi umangat. Pag tinaasan nyo kasi ito, automatic yan, nagtatayuan ang buhok ng customer. Alam nyo nang tumatayo ang buhok ng customer, tsatsambahan nyo pa ng pagtastas ng gunting o clipper, ay magtatayuan yan. Kaya dadaan-dahanin nyo mga kapromdi. Ganun technique lang. Kapag alam nyo nagtatayuan ang buhok. Yan, ganyan no. Pagpulido, para matanggal yung mga excess na buhok sa gilid. Tsaga-tsaga lang, matagal talaga mag-fade mga kapamdi. Pero pag naaral nyo to, napakaganda kasi ilan lang marunong talaga gumupit ng pulidong fade. Ito hindi man to napaka solid, pero pwede na. At least nakapagturo ako sa inyo paano ako mag-fade. Ito rin ginagawa ko sa mga tutorial ko dati. Sa mga actual test performance ko, ganito din. Sa mga susunod, baka mag-share ako ng mga tutorial na talaga. Kasi mga nakaraan, puro unboxing lang Marami na nagre-request sa akin mga kapromdi na tutorial naman. Gagawa tayo para sa mga beginner. Sa mga beginner lang. Tapos sunod, mga advanced naman. Ito pang advanced na to, yung mga fade na to Advanced tutorial na to.
Ba? Huwag kayong gamitan ng mga gunting, tining scissor. Kahit hindi pa kayo marunong ipit-ipit, okay lang yun. At least matuto muna kayo. Gamitin kung ano yung mga madaling gamitin. Doon muna kayo sa madaling gamitin. Tapos tingin sa salamin. Balikan nyo. Yan. Di ba kanina, bulky na bulky to eh. Bulky na bulky kanina. So, gamit natin ang KMA din, no? So, si KMA. Ito yung metal na KMA na binili ko nakaraan. Unboxing ko na rin to. Isang solid na rin to na trimmer na KMA. Gagawa tayo ng line up dito. Ayan, no? Gagawa natin siya ng linya. Yung pa letter C, alanganing letter C. Kasi aahitin na natin. Wala din. So, basahin natin mga prompt. Pag magbabasa kayo, huwag pa ganun ha. Lagay nyo muna sa kamay nyo. Punas nyo sa gilid. O kaya kung saan-saan man dyan. Kamay muna lagay. Pag mag-aahit kayo, oops. Ito naman, palitan nyo ng bagong blade. Yun. Tulak nyo, tanggalin ang blade. Bagong blade tayo, no? Ayan. Pag ganito ang blade nyo, atiin nyo sa gitna, buksan nyo. Ayan, no? Okay. Takpan nyo ulit. Yung kalahati, tabi. Ito mga kaprondi, oh. Ganito lalagay, ha. Salpak nyo dito. Ipitin nyo siya ng pangalawa. Tapos to, ilak nyo to dito. Yan, oh. Tulak nyo, yun. Nasa inyo na kung gaano kataas yung talim na gusto nyo pausliin. Naiipit naman yan, eh. Kahit tayo. Sabi ko nga nakaraan sa tutorial ko, pwede kayong papunta rito, pwedeng pa ganun, pwedeng pa ganyan, kasi malayo naman sa tenga. So ako gusto ko, pag ganito lang, pasalungat na agad. Kung yung iba mga kapromdi, wala pang idea sa pag-ahit ng labaha, may tutorial po ako dyan. Hanapin nyo na lang po. Paano mag-ahit, gumamit at mag-ahit ng labaha. Sa mga hindi pa marunong, ayan, no? Ayan, ganyan lang. Yung dulo-dulo lang. Hanapin nyo na lang sa mga videos ko. Paano mag-ahit at gumamit ng labaha. Isa sa pinakamaraming views ko yan, mga kapromdi. Tutorial paano gumamit ng labaha, no? Ayan. Para sa mga hindi lang marunong, sa mga beginner lang. Sa mga marunong na, share nyo rin yung idea nyo sa iba para matuto rin ng iba. Yan lang, balik-balikan nyo lang. Huwag kayong magiging balikan. O, ito, ikot natin. Yan, dahan-dahan lang mga pro ni pag-ahit, no? Ayan. Dahan-dahan lang. O, yan, pataga. Kasi sinasabi ko palagi sa videos ko. Yung tutorial na pag-ahit, pataga. Tapos patihaya. Ayan. Diba? Solid. Solid siya. Gamitan nyo ng gunting, no? Pag may dulo, may musli, gamitan nyo yung dulo. Din ng gunting. Yan. Tapos dito sa likod, ganoon din. Balikan nyo yung likod. Pahihitin nyo yung mga sumusobra sa nilinya nyo. So, ganito na. Pulbusan na natin. Pulbus muna, no? Bago natin ipakita sa inyo yung ano natin. Haircut.
tutorial. Ito may mga peklat talaga malalalim. Kasi pag pinilit natin pantayin, baka mapudpud na ang todo. So, dito. So, yan. Kung may product kayo na hair product, pwede nyo i-apply, no? Solid na si Brad. So, tayo, dahil yung iba, wala pang product, kuha tayong suklay, tubig muna, no? Kahit tubig lang, sa mga wala pang hair product, ako meron na yan, pero gamitan mo natin siya ng ano lang, tubig lang. The power of tubig. The power of water. Yan, sabi nga. Siyempre, yung iba, bago-bago pa lang. Pwede yung tubig. Titipid kayo. Siyempre, nasa bahay lang kayo. Dinadayo kayo ng mga ng mga kapitbahay. Wala pa kayong mga hair products. Pag wala pa kayong hair products, tubig lang muna. At least, bago nyo bitawan ang customer nyo, kailangan, suklayin nyo muna mga product. Halimbawa, bagong gupit, hindi nyo sinuklay, hindi nyo muna binasa. Basahin nyo lang ng tubig, tapos suklayin nyo ng kaperaso. Pwede na yun. Kasi mas maganda yung pagtapos ng customer ninyo, nakasuklay, nakaayos. Para pag-alis nyo, ayos ah. Huwag nyo nga hayaan ng customer mga kaprondi. Nasa barbershop ka man, wala ka mang product, o nasa bahay lang, kahit tubig mga kaprondi, pwede na yun. Tubig lang ha. Pwede na yan. Halimbawa, siyempre, yung binoblower kasi, pwede naman yung, pero karamihan ng binoblower mga kaprondi, nilalagyan ng hair product yun. Dahil ito, halimbawa, tutorial nga eh, pag wala pa kayong mga hair products na gagamitin, suklay lang muna. No? Tubig, taka suklay lang. Kailangan sinusuklay nyo rin. Ayan. Suklay lang muna. Wala pang pambili ng ng hair product. Siyempre, nagtitipid, di ba? Titipid tayo. Kailangan masuklay nyo muna ang customer bago lumabas ng barbershop nyo dyan. Ba? Ayun. Angin natin siya. Papaikutan natin. Baba mo nga. Papaikutan kita. So, ayan, no? From D. Ito na ang ating finish na trabaho. Haircut. Finish haircut. Mid-fade, alanganin, pero pwede na. Tutorial lang naman eh. Para sa mga beginner, para sa mga beginner, no? So, hanggang dito na lang. Eh, mga from din, no? Papaikutan ko mamaya. Ang tutorial video na to, mid-fade, tapos ang actual test performance ni KMA 2373. Sana'y nakatulong sa inyo mga from din, lalo sa mga baguhan. Subscribe from the barber po, mga from di, ha? Yoko ka. Yan, para makita yung likod. Tubig lang yan, di ba? Pwede na.